Mga kabomba, for today's video ay pupunta tayo ng site. Kung maalala nyo mga kabomba, meron tayong dinesign na stand para dun sa gravity tank. At ngayon mga kabomba ay i-layout na natin yon or i-implement na. Kaya samahan ninyo ako mga kabomba at ipapakita ko sa inyo kung paano yung preparation na aming ginagawa pag kami ay nag-layout. Tara dun sa site mga kabomba. Alam nyo mga kabomba, mahirap yung daan dun ngayon, lalo na at umulan kahapon. Pero try natin pa rin pumasok. Total 4x4 naman tong gamit natin. Doon natin masusubukan ang lakas ng pick up. Yun nga pala, congratulations no, sa mga nanalo ng spin the wheel. Ang dali lang ng ginawa ninyo mga kabomba, di ba? Nag-share lang kayo ng live tapos nag-comment lang ng done. O yun, no? Congratulations din sa nanalo ng grand prize na 1,000 pesos. Wow, si Ma'am Mercy. Kalimutan ko yung pilyedo niya eh. Revilla yata, yes, Revilla. Diba? Grabe, nanalo siya ng 1,000 grand prize. Puntahan natin ngayon mga kabomba yung site. So ito mga kabomba ang papasok dun sa project site natin. Medyo maputik at madulas ang daan dahil sa mga damo-damo. Ang inaalala ko, baka kung may pasok natin hindi naman na tayo makalabas. So dito mga kabomba ang ating site. At doon natin ipapatayo yung overhead tank or gravity tank. Yung stand niya. At dito sila gumagawa. Dito tayo nagpa-fabricate ng mga bakal. Yan na yung para sa ating column. Ito mga kabomba yung design ng ating stand para sa gravity tank. Ayan. So mga kabombali, kayo tignan nyo itong stirrup natin or yung lateral tile na sinasabi nila. Ito bali mayroon siyang diamond tile sa loob na pagitnaan. Ayan. At ito yung hook nito ay ibebed pa natin yan mga kabomba dahil yan yung pinaka weak portion pagka sa lateral tiles. Kailangan talaga is nakabed dyan, nakahook, ganyan yan. Ang failure na mangyayari pag hindi natin ginanyan yan ay magkakaroon siya ng buckling. Buckling tawag pagka yung poste natin ay nagganon. And then compression pag ganon. Parang siyang magbubuka. At ang nagiging nagkukos doon ay dito. Dahil sa maling pag-installation ng lateral tiles natin at spacing. Tapos ang isa pa is yung shear. Yung sa shear naman ay yung para siyang mahahati na gano'n yung column. Kaya ito, ang ginawa natin, meron pa siya sa loob, diamond tile, at ibebend din natin yung hook niya. Ganyan din dapat. Importante ang lateral tile sa isang column para hindi magkaroon ng failure. Yung iba kasi, akala na basta stirrup na lang or basta lateral tile na lang. Hindi po. Ang lateral tile, ang siyang nagsisilbi na strength din para hindi magkaroon ng failure sa columns or beams. Pwede rin po sa beams. Ganun din po. Ito, meron tayong 16mm na 8. 4 na piraso ang kailangan natin na column. Kaya 4 ang pinapa-assemble natin. At wala pa yung ating parilya or yung footing, reinforce ng footing natin. So punta tayo dun sa may site kung saan natin papatayo at i-layout natin mga kabomba. Ayan mga kabomba yung threader nila dito sa may pipe. At doon tayo nagdi-drill. Doon ang magiging source ng water natin. At dito sa tabi niya, dito natin i-layout naman yung stand or yung gravity tank. So yan yung offset natin simula sa building, 2.5 meters. At diyan naman yung start natin para sa layout ng stand para sa gravity tank.
So ito mga kabomba yung gagawin natin butterboard. Itong GI pipe. At doon natin itatali yung mga tansi natin. Doon na tayo mag-eskwala. Bale, andito may tansi tayo dito, reference point natin. At dito natin i-align kasi ito yung building na papatayo. So, ito na yung layout, ito yung motherboard natin. Tapos nilagay natin yung tansi. Ito yung tansi natin. Yung intersection kung saan sila nag-meet. Yan yung magiging center ng ating column. Lalagyan ng hulugan na lang, yan ang magiging center ng column. Tapos maglalagay na rin tayo ng yung footing is, kasi niya is 1 meter by 1 meter. So 50 offset dito, 50 rin ang offset dito. So ganun lang, madali. So pwede nang mag-okay.